Ito pong video nga no, na kumakalat at sinasabi nga na hihilahin ko yan. Can you elaborate, sir? Paano po nangyari yon at sino po ang inyong pinatutungkalan nun? Sukdulan na 'yan, eh. So, si SB Jaldea talagang talagang humaharang na talagang kung ano-anong lahat na sinasabi. Sabi ko sa kanya, "Sir, tapos na ho 'yan. Wala na ho tayong pag-uusapan dito at kanina pa tayo 8:00 kasi sila na mismo humingi nun, eh, na hanggang 8:00, eh, kasi 7:30 gusto ko siyang isakay. So, sabi niya 30 minutes, so naging 8:00. Ano Eh, pong hinihingi doon sa maglampas 8:00, sir? Ano pong hinihingi nila doon sa timetable na yun? extension. Kasi nagpumilit ako na 7:00, sabi ko, "Sakay na tayo sa eroplano at alis na tayo." Give us 30 minutes. Oh, di 30 minutes, 8:00. Bakit So, daw 9:30. bakit daw humihingi ng extension po para sa He saan? wants to confer with these people daw. Okay. Hindi po naghihintay ng TRO, parang ganon? Posible ho yun. Baka Mhm. obviously, may isa ho yun na anggulong ganun. Mhm. Talagang hinihintay ng TRO. Doon nga sa eroplano nun, nakasakay na sila. ASB Jaldea informed me na illegal na itong gagawin mo dahil may TRO na. Sinabi niya, we have already received a TRO, may pinapakita sa akin sa cellphone niya. Hindi ko na tiningnan kasi sabi ko, "Sir, kailangan ko CTC niyan kung gusto mong Mm. kuha natin yan, i-implement natin yan. Padala mo ko rito ng certified true copy in the same way that you asked for me. A hard copy and a certified true copy of the warrant that we are serving kanina." Opo. Saan Yan. At the end of the day, Mhm. because syempre, alam din naman natin kung paano mag-verify sa source. Sinabi Mm. sa amin na fake news niyan. Fake news nga. Opo. Saan nangyari po yung pag-posas ninyo kay ES Medaldea? Doon po, kaharap ni President Duterte. Kasi siya talagang last na nakaharang, eh. Silang dalawa ni Attorney Delgra, both sides. Siya nasa kaliwa, si Attorney Delgra sa kanan. Mhm. So, sabi ko, pag hindi ka umalis yan, arestuhin kita. Diner niya ako. Binasahan ko siya ng karapatan niya at pinusasan ko siya. Opo. At yung pong pagposa sa kanya, hanggang kailan po nangyari yon? Saan po tinanggal yung posas? Ang partiho ng... So, so pinosas ko siya. Isa nga lang kasi ang posas ko. Dinala ko siya sa bus. Tinanggal ko ang posa. Sabi ko, "Sir, sandali, pahiram muli yan at gagamitin natin yan sa sunod na arestuhin ko doon. Isa-isahin ko talaga kayo paakyat dito ng bus kung kinakailangan." So, Mm. pagbalik ko doon sa Attorney Delgado, umalis na dahil sinabi ko sa kanya, isusunod ko siya, eh. Then after that, in fairness kay President Duterte, sumama na siya. Sabi niya, "Sige, sama na ako." Pinaalalayan ko na siya sa kanyang mga bodyguards. Sumakay na siya sa bus. Opo. Bus para nga doon na sa eroplano, no? Yes po. Opo. Saan nangyari nga po yung parte na ng pukpukan po ng cellphone? Yun, yung last na yun, kasama, shortly before ko pinusasan si ES. ES Jaldea, yun Mm. nangyari yun. Mhm. Kasi magulo, eh, pinaalis ko na yung kan, eh. Kasi ang unang nagbabantay kay President Duterte, yung yung si Hanelet at saka yung anak niya. Mm. So, nang matanggal yun, nagkapukpukan, napilitan talaga silang ma-separate. Ang kasunod naman na challenge na alisin, itong dalawang abogado. So, ako na ang pumapel doon na tanggalin talaga yung abogado.